Samantala, kamustahin naman natin mga kababayan sa may bahagi ng Bohol. Kaugnay pa rin ang naganap na paglindol na magnitude 7.2 po dyan. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ngayon sa linya ng telepono si Maribojoc Bohol Mayor Leoncio Evasco Jr. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Evasco. Alright, babalikan po natin si Mayor Evasco maya-maya lamang. Sa ibang balita, nagsanib puwersa ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Red Cross para magsagawa ng mga emergency responses at disaster preparedness training sa mga tourist guides ng bansa. Ito'y para na rin maiangat ang antas ng turismo, lalo na't kilala ang bansa sa mga disaster-prone areas. Si Dina Pagibitan ang ating tagapagbalita. Makaraan ang pagtama kailan lamang ng 7.2 magnitude na lindol sa Central Visayas, partikular na ang Bohol. Bukod sa mga bahay at kalsadang nasira, apektado rin ang maraming pangunahing atraksyon dito. Ito rin ang bumuhay sa pangamba ng bawat isa sa seguridad ng iba pang mga probinsya at tourist spots sa Pilipinas. Samantala, bago pa man ang lindol, nagsasagawa na ng basic life support training sa iba't ibang parte ng bansa ang AFP o Armed Forces of the Philippines, Philippine Red Cross, kaisa ang mga lokal na pamahalaan at stakeholders para ihanda ang mga residente sa anumang mangyari. Yung goal natin is purposely to equip them with knowledge and skills. So in case of disaster, they are prepared. Sa pagkakataong ito, mga residente, partikular ang mga tourist guides sa Sagada Mountain Province, ang tinuruan ng mga tamang hakbang at taktika sa pagresponde sa anumang kalamidad na posibleng tumama sa lugar. Ginagawa natin to dahil sa adhikain ng ating Pangulo sa IPSP Bayanihan. Ito ay makipagbayanihan tayo sa mga Red Cross at mga local government ng Sagada para mabigyan natin ng pansin ang kanilang adhikain na makatulong sa kanilang mga kababayan. Layon din itong alisin ang takot sa mga turista sa pagbisita sa Mountain Province dahil bago pa man ang lindol, nagsasagawa na sila ng inspeksyon sa mga establishmento at mga tourist attractions doon. Patuloy din ang information and education campaign sa mga residente roon kasama na ang mga kabataan. I am confident that the province is prepared for any such eventuality. Samantala, ang mga insidente tulad ng trahedya sa Sumaging Cave nitong Agosto lamang, kung saan isang turista ang hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon, ay nagsilbing malaking babala sa mga turista na sumunod sa regulasyong ipinatutupad at huwag illegal na mga tourist guide. Hindi naman apektado ng iilang insidente, dulot din ng kalamidad ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Mountain Province. Lumalaki naman ang mga bisita natin, yung number of tourist arrivals natin sa Mountain Province despite yung mga calamities na naranasan namin dito sa Mountain Province. Bilang isang tourist guide, tourist guard at unang responder, napakahalaga kay Danelia ang pagsasagawa ng basic life support training sa lugar. Mahalaga ang basic life support sa amin na tour guide kasi para equip kami sa pag may sakuna dito sa amin at tourist destination ang baryo namin, ma'am. Siniguro rin ng Philippine Army na handa silang magsagawa ng basic life support training saan mang lugar sa bansa para maihanda at mabigyan ng tamang kaalaman ang bawat Pilipino sa pagtulong sa panahon ng kalamidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.